Ama, kaya ngayon ay magpapatuloy tayo sa Templo ni Jerubabel. Templo ni Jerubabel at ang subtitle ay Pag-aalay ng Templo, Pagtatalaga ng Templo. Husto, ang pulong sa Dios gikan sa Ezra 1, bersikulo na pulog 1 hangtod na pulog 8. Basahon ko kini: ang mga anak sa Israel, ang mga saserdote, malipayong gisaulog sa mga Libita ug ubang binihag ang dedikasyon nining balay sa Dios. Naghalad sila kagatos ka toro, duha kagatos ka laking karmero, upat kagatos ka nating karmero, ug halad sa sala alang sa tanan. Israel, 12 lalaking kambing ayon sa bilang ng lipi ng Israel. Unya, gipahimutang nila ang mga pari sa ilang pundok ug ang mga Levita sa ilang hanay alang sa pag-alagad sa Dios sa Jerusalem, sumala sa nahisulat sa basahon ni Moises. Tama, kaya sa unang pahina, sigurado akong alam mo na kung ano iyon bago ko ipakita sa iyo, di ba? Kaya bago ko ipakita sa inyo, maari ba nating bigkasin ang taon, ang mga pangunahin, ang mga mahahalagang taon ng templo ni Jeroboam? Oo, 538. Yan ang taon ng proklamasyon. Narito mismo ang mga proklamasyon ni Haring Siro. 537 ang magiging unang ibabalik na 536 simula ng konstruksyon. Kanan, anong buwan? Medyo detalyado, di ba? Anong buwan, pangalawang buwan, di ba? At pagkatapos ay 520. Ito ang resume, ang konstruksyon at ang petsa. Ika-24, ika-6 na buwan, di ba? Sa wakas, ang pagkumpleto ng templo ay noong 516 BC. Natatandaan mo ba ang petsa? Ika-3 nga ika-12 buwan, di ba? Ika-3 ning ika-12 buwan, di ba? Kaya ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa dedikasyon. Pagkatapos nilang makumpleto ang konstruksyon, muling pagtatayo. Sa ika-3 araw ng ika-12 buwan, ngayon ay papasok na sila sa panahong ito ng pagtatalaga, ang ritual at pagdiriwang ng pagtatalaga ng templo sa Diyos. Kaya ang unang bagay na gusto nating tingnan ay sinasabi sa atin ng Biblia ay ang dami ng mga sakripisyo. Aba, ang dami ng sakripisyo. Nakikita mo na may dalawang numero, di ba? Ang paghahambing sa pagitan ng templo ni Jeroboam at ng templo ni Solomon. Ang balaang kasulatan makita nato diha sa basahon sa Esra, kapitulo 6, bersikulo 17, ug sa unang hari, kapitulo 8, bersikulo 63. Tungod ni ana, palapdan ug panakon ko gayud kini pag-ayo para kanimo, aron mas masabtan nimo. Busa, alang sa templo ni Jeroboam, sumala sa Ezra 6, bersikulo 17, kato kagatos ka toro, duha kagatos ka laking karnero, upat kagatos ka kordero, ug napulog duha ka laking kanding. At ayon sa 1 Hari Oksiyong, talata 63, para sa pagtatalaga ng templo ni Salomon, mayroong 22,000 baka at 120,000 tupa. Kaya sa kabuuan, para sa templo ni Jeroboam, siyempre, anuman ang mangyari, ang gastusin ang gastos o ang halaga ng bawat sakripisyo. Kung ikukumpara lang natin ang kabuuang bilang, para sa templo ni Jeroboam, 712, samantalang para sa templo ni Salomon, 142,000. Kaya ano ang makikita mo mula rito? Ang ipinapakita nito sa atin ay hindi naman bumuti ng husto ang kanilang kalagayang pinansyal o ang kanilang ekonomiya kahit na matapos manirahan sa Jerusalem ng 20 taon. Hindi ba ang WHO? Ang mga tao ng Israel, tama ba? Pagkatapos, bumalik sila at nanirahan sa lupain ng Israel sa Jerusalem sa loob ng 20 taon. Ngunit ang kanilang kalagayang pinansyal o ekonomiya ay hindi bumuti, hindi ba? Maaring isipin mo na ang lahat ng mga kagamitan at muebles na kinuha noong pagkabihag sa Babylonia ay ibinalik sa mga tao ng Israel sa utos ni Haring Siro.
At saka, kalaunan ay inutusan ni na Haring Siro at Dario ang mga tao sa paligid na suportahan ang kanilang paglipat at ang pagtatayo ng templo. Kaya maaring maisip mo, hindi pa ba sapat iyon noon? O hindi ba nila sinunod ang utos ng mga hari? Ang mga tao ng Persya, hindi ba't sinunod nila ang utos ng hari? Dahil napakaraming pahayag na inuutos ni King saan nasuportahan ng mga tao ang mga taong ito tungkol sa kanilang paglipat, sa kanilang konstruksyon. Pero sa huli, makikita naton na wala silang gaanong kaya. Wala silang gaanong gamit. Kaya paano natin maunawaan ang tungkol dito? Una, hindi dumating ang mga taga-Babylonia sa Jerusalem na may planong maingat na buwagin ang templo at itago ang mga ito sa isang ligtas na lugar, hindi ba? Noong panahon ng pagkabihag sa Babylonia, nang dumating ang hukbo ng Babylonia, mga sundalong Babylonia, pumunta lang sila para manlob, hindi ba? Pumunta lang sila para manlob. Siyempre, kung mayroon, alam mo na, ang mga kagamitan at muebles na mukhang mahal. Napakaganda naman, di ba? Maari nila itong itago, maari nilang ilaan para sa hari, at sa gayon ay napunta ito sa kabangyaman ng hari. Gayon pa man, dahil hindi sila dumating para maingat na buwagin ang templo, may ilang mga mangkok, plato, kutsara, o kutsilyo, tama ba? Yung natira, alam mo na, o yung nakalibing sa kung saan, o nawala habang dinala. O maaring may mga taong dumuti na may sakim na puso na maari sana nilang itago o palihim na kinuha para sa kanilang sarili. Kaya iyon, ang buong templo, ang templo ni Solomon, ay inilipat sa Babylonia sa kabangyaman ng hari. At pagkatapos, kalaunan, ang lahat ay ibinalik sa mga kamay ng mga tao ng Israel. Anuman ang itinago ng hari ng Babylonia, anuman ang nakaimbak sa kabangyaman ng hari ng Babylonia, ay ibinabalik ayon sa utos ni Haring Siro. Gayunpaman, hindi lang iyon ang buong pangyayari. Hindi lang iyon, di ba? Ang ilan ay nawala, ang ilan ay nakuha na. Pangalawa, gitukod ang templo ni Salomon sa labing maayong panahon sa Israel. Sa panahon ni Haring David, giandam na niya ang tanan. Ayun ang pinakamalakas at pinakamayaman, marahil, na panahon ng bansang Israel, hindi ba? Kaya, ang templo ni Solomon ay hindi isang normal na templo. Ang templo ni Solomon ay ang templong kini ang templo ni Salomon. Maluho, pagkanindot gayud o pagkahimayaon kaayo, dili ba? Ika, nasaan ako noon? Oo, kaya ang templo ni Solomon ay isang maluwalhati, hindi ba? Isa itong lubos na kahanga-hanga. Kaya kumpara sa templo ni Solomon, tama ba? Kahit na, ang ibig kong sabihin, kahit na matanggap mo pa ang bawat kagamitan, lahat ng kagamitang nasa kabangyaman ng Babylonia ay hindi pa rin sapat. Hindi sapat. At saka, dumatik naman ng mga tao, di ba? At wala naman silang masyadong madala, di ba? Hindi sila nakapagdala ng marami. Kaya, pagdating sa paghahambing sa dami ng mga sakripisyo o sa kalidad ng isang templo o sa karangyaan ng templo, tama ba? Sa pagitan ng templo ni Jeroboam at templo ni Solomon, makita naton nga sa kaso ng templo ni Jeroboam, maraming bagay ang kulang. Kaya maliliit na sakripisyo lamang ang ginawa para sa pag-aalay. Gayunpaman, ang pangalawa ay gayunpaman nasihaan ang Diyos kahit sa maliit na handog o maliliit na sakripisyong ito. Natuwa ang Diyos sa kabilang kakunting sakripisyo at maliit na antas ng dedikasyon, nasiyahan ang Diyos dahil hindi ang bilang ng mga handog ang hinahanap ng Diyos, kundi ang tunayan na puso, hindi ba? Ang sinseridad, masasabi natin ng mga taong nag-aalok, di ba?
Hindi ba? Ibig kong sabihin, paulit-ulit lang iyan naturo sa lumang tipan at sa bagong tipan, hindi ba? Hinahanap ng Diyos ang katapatan. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya kahit na maliit lamang ang mga sakripisyo, ngunit nasiyahan ang Diyos dahil tapat ang kanilang puso. Taos-puso naman ang puso nila, di ba? Kaya kung titingnan mo ang Ezra 6, talata 22, Ezra 6, talata 22, sinasabi nito, at kanilang ipinagdiwang ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura ng 7 araw ng may kagalakan sapagkat pinasaya sila ng Panginoon. Dito, pinasaya silang Panginoon. Pag-usapan natin ang tungkol sa kapistahan ng tinapay na walang libadura na ipinagdiwang noong pagtatalaga. Ang piging na ito ay ipinagdiwang noong panahon ng pagtatalaga. Busa, kining maong kumbira, nining partikular nga higayona, ang kumbira sa pan nga walay igpapatubo, nagsimbolo sa panahon sa paghalad. Samtangot, gihimo nila kining pagsawlog sa pagpahinungod sa templo na adto sa Dios. Gihatagan gayud sila niini og dako nga kalipay. Ang Diyos ang naghimo nining tanan. Inayagan sila ng Diyos. Ginawa silang Diyos upang magsaya. Kung hindi nalulugod ang Diyos sa mga sakripisyo at mga handog at kung paano itinayo ang templo, tama ba? Kung gayon, hindi papayagan o gagawin ang Diyos na magalak ang kanyang bayan o ang manggagawang ito o ang bayan ng Israel, hindi ba? Ngunit dahil pinayagan silang Diyos, pinasaya silang Diyos, makikita nato na, nasiyahan ang Diyos. Natuwa ang Diyos sa mga sakripisyo at kung paano itinayo ang templo. Tama ba? Bahin sa pagkamatinud-anon sa mga nagsimba o nag-alagad sa Diyos, basa unato ang Genesis 4, versikulo 3 hangtod 4, kay nagtudlo kini sa mga sukaranan. Genesis Kapitulo 4, versikulo 3 hangtod 4. Alam nating lahat ang kwentong ito. Basahon natin ito ng sabay-sabay. Handa ka na? Simulan. Ug sa paglabay sa panahon, nagdala si Cain og halad sa Ginoo gikan sa mga bunga sa yuta. Si Abel nagdala usab og mga panganay sa iyang panon ug sa mga tambok niini. O giuyonan sa Ginoo si Abel ug ang iyang halad. Amen. Alam naman nating lahat ang kwentong ito, di ba? Ang unang kasalanan ng pagbibigay sa Diyos ng hain ay isang handog na itinuring ng Diyos, tinanggap ang handog ni Abel samantalang hindi niya tinanggap. Alay ni Cain, di ba? Gayang alam mo, ang pagkakaiba ng handog ni Cain at Abel dito ay ang isa ay butel at ang isa naman ay kordero. Tama ba? Maraming beses na namin itong pinag-uusapan, pero hindi iyon ang pangunahing dahilan. Ang isa ay may dugo, ang pulang dugo, at ang isa ay wala. Tama ba? Ayon sa founding pastor, kahit ang butil ay may dugo. Hindi ito kulay pula, pero may esensya ito. Mayroon itong kahalumigmigan. May dugo yan, di ba? Dahil sa dugo, mayroong buhay. Kaya ang mga butil, ang mga puno, ang ibig kong sabon, lahat ng mga bagay na ito ay may buhay diin. Kaya nga, may dugo, di ba? Ngunit ano ang tunay na pangunahing dahilan kung bakit hindi tinanggap ang handog ni Cain? Ito ay dahon walang katapatan, walang kaos-pusong puso. Ayon sa Biblia, inihandog ni Abel sa Diyos ang mga panganay ng kaniyang kawan, samantalang si Cain naman ay nag-alay lamang ng bunga ng lupa o ng butil ng lupa. Tama ba? Iniligtas at inilaan ni Abel ang mga panganay ng kaniyang kawan. Para sa Diyos, kinahanglan niyang maghintay. Kailangan niya itong italado. Hinahanglan niya itong italaga at kinahailangan niyang maghintay hanggang sa sandali ng pag-aalay upang maibigay ang unang singsing na ito sa Diyos. Sa tanang higayon, gikan sa unang halad, hangtod sa paghalad, kinahanglan niyang hinumduman ang Diyos, ang pagsimba, ug ang sakripisyo. Mao nga ang Dios anaa kanunay sa kasing-kasing ni Abel. Samantalang si Cain, dahil hindi sinasabi sa Biblia na nagdala siya ng mga unang bungang lupa, ano ang nangyari? Kinain niya, siya muna ang naubos, di ba? Nakalimtan niya ang Diyos, nakalimtan niya ang paglilingkod sa Diyos, nakalimtan niya ang pag-alay sa Diyos, di ba? Unya,
Kaniadto sa bata pagyud mi, muadto mig simbahan og kalit lang makaamgo nga nakalimot mi sa halad. Mangita dayan mig sensiyo sa among mga bulsa, unya ihatag namo kini sa Dios, di ba? Pero kani si Cain, wala gyud siya mangandam. Hindi niya naisip yan. Hindi niya ito pinaghandaan. Sa isang paraan, ibinigay niya sa Diyos ang natira. Siya ang unang gumamit nito. Hinain niya muna ito. At pagkatapos, ang natira, ibinigay niya ito sa Diyos. Iyan ang pagkakaiba na matatawag nating tunay na puso o taos pusong puso. Iyan ang pagkakaiba. Sa Hebreo 11, versikulo 4, dako kini nga butang. Kay giingon sa Hebreo 11, versikulo 4, pinaagi sa pagtuo, si Abel naghalad sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Kaya ang ibig sabihin nito ay ang tapat na puso na inihandog ni Abel sa Dios kasama og ng kanyang handog na obra, inilala ng Diyos bilang ano? Pananampalataya. Alam mo ba yun? Ang tapat na puso ay pananampalataya ayon sa paningin ng Diyos, di ba? Hindi dinala ni Abel ang kaniyang handog. Pinag-usapan na natin ang pag-aalok, pero paano naman pag-usapan natin ang serbisyo? Isgutan nato ang mahitungod sa katungdanan ug pag-alagad sa Dios, dili ba? Sa tanan niya na, kung dili kini kinasingkasing, basin mo ingon ang Dios nga ang inyong pag-alagad walay pagtuo. Ayan. Nagmalasakit si Abel sa Diyos, kaya inuna niya ang kaniyang handog. Walang pakialam si Cain sa Diyos, kaya ginamit niya ang anumang natira. Tama ba? At sa atong paglilingkod, sa atong pag-aalay, sa atong paglilingkod, lalo na sa iyong ministeryo. Tama ba? Hindi naton dapat ibayang sa Diyos ang mga natira, hindi ba? Huwag natong ibigay sa Diyos ang natitirang oras, ang natitirang lakas, di ba? O ang pusom natira. Alam mo ba ang gusto kong sabihin, di ba? Kung araw ng Panginoon, unahin ang Diyos, di ba? Gumawa ng kaayusan. Ang Diyos ang una at muling isaayos ang ating buhay, muling isaayos ang lahat ayon dito. Kung Bible study sa Miyerkules, dapat unahon mo na yun. Dili na to isulti nga kung naioras mo adto ko, ang akong gipasabot. Sa isang paraan, mabuti na iyon. Mas mabuti na nga kaysa hindi pumunta. Ngunit, sa pananaw ng aralin ngayon, hindi iyon mabuke. Dahil maaring sabihin ng Diyos, pumunta at gawin ang lahat, ngunit walang pananampalataya. Walang pusong tapat, kaya walang pananampalataya. Tama ba? Kaya hinihikayat ko ang mga kapatid ko ngayon na unahon natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Bigyan natin ang Diyos ng taos-pusong puso. Unahin natin ang Diyos at ang paglingkod sa Kanya. Alam mo, si Abraham Lincoln, ang Pangulo ng Estados Unidos, ibig kong sabihin, ito ay isang kilalang kwento sa Kristyanismo sa Korea, na noong siya ay naging Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika, sinabi niyang ang kanyang pangalawang trabaho ay ang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika at ang kanyang pangunahing trabaho ay guro sa Sunday School. Siya marahil ang naging pinakadakilang tao sa pinakamalakas na bansa. Mulit, aniya, iyon ang aking pangalawang trabaho at ang aking unang trabaho. Ang pangunahing trabaho ay guro sa Sunday School. Sa tingin ko, nagpakita si Abraham Lincoln ng isang halimbawa kung paano unahon ang Diyos, kung paano ibigay sa Diyos ang unang kawing. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, naglilingkod sa Diyos at nag-alay sa Diyos, huwag natin ibigay sa Diyos ang mga bagay na natitira, ang oras na natitira, ang lakas na natitira, ngunit unahon ang Diyos muna, itabi ito at ilaan ito para sa Diyos. Sa Kanya tatanggapin. Bukod pa rito, kikilalanin niya tayo bilang mga taong may pananampalataya. Amen? Amen. Salamat. Tama. Pangatlo, ang nangyari ay ang paghirang. Itinalaga nila ang pare at ang libita. Itinalaga nila ang pare at ang libita sa panahong nagpagtatalagang ito.
Atong basahon sa basahon ni Ezra sa Kapitulo 6, ang bersikulo na pulo ug ulo. Sa usab, kini mao ang Ezra Kapitulo 6, bersikulo na pulo ug ulo. Sinasabi nito, sakto, nadunggog na nato ang bahin sa pagbahin sa mga pulong, di ba? Kanon sa nato ni nabalitaan. Oo. Saang aklat ipinaliwanag ang 24 na paghahati na yan? Karon, kini ang labing lisod basahon nga libro. Ay kining bag-ong libro, di ba? Wa pa nimo mabayar ang libro. Gipasabot kini sa ika-unom nga libro. At alam natin na si David ay nagtatag ng 24 na division ng iyo. Ibig kong sabihin, 4 na grupo ng ministeryo. Tama ba? At saka 24 na dibisyon sa bawat ministeryo, di ba? Apan, kung tan-awon nimo sa tumoy sa bersikulo na 18, nag-ingon kini, nahisulat sa basahon ni Moises, di ba? Busa gitudlo nila ang mga pari sa ilang pundok ug ang mga Levita sa ilang hanay alang sa pag-alag sa Dios sa Jerusalem, sumala sa nahisulat sa basahon ni Moises. Sinasabi sa atin ng kasulatang ito na nang itatag ng Diyos ang sistemang mga Levita, sistema ng mga pari, nagtatag din siya ng mga dibisyon at mga orden. Tama. Naintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin? Hindi naman sa si David ang nauna. Dili si David ang nag-imbento sa sistema. Tingali siya ang nag-develop o nagpaayo ni ini. Gayon pa man, ang Diyos ang nagbigay ng kautusan at sistemang ito. Dahil sinasabi sa kasulatang ito, ang sistemang paghati-hati, ang sistemang kaayusan ay naitala sa aklat ni Moises sa kautusan mo na. Kaya ito ang sistemang ibinigay ng Diyos at marahil ay binuo o pinagbuti ito ni David. Gayunpaman, ang ibig sabihin sa Biblia kapag sinasabi nilang nagtatalaga sila ng mga pari ayon sa dibisyon o ayon sa pagkakasunod-sunod, nangangahulugan ito na sinusubukan nilang bumalik. Sinisikap nilang muling itatag o maipanumbalik ayon sa kaayusan ng Diyos. Ayon sa kung paano ito itinakda ng Diyos. Mula sa pasimula, sa simula pa lamang. Busa, ang pagpahiuli sa mga kahikayan o pagkabahin-bahin nga gibuhat sa Dios, nagpasabot sa tinguha nga mubalik og maghinulsol. Sumala sa Biblia, gitudlo nila ang mga pari ug mga Levita. Apan, ang tinuod nga kahulugan niini, mao ang dakong tinguha sa mga tao nga mabalik sa ilang kahintang ug sa kahusay nga gitakda sa Dios alang kanila. Kaya nangangahulugan ito na kinikilala nila ang kahalagahan ng templong Diyos at lahat ng kaugnay na ministeryo. Lahat ng kaugnay na ministeryo. At pang-apat, nayon ay pinagdiwang nila ang Pasko at ang kapistahan ng tinapay na walang libadura. Ipinagdiwang nila ang Pasko at ang kapistahan ng ulb. Ang pasabot nako kay ang tinapaya nga walay libadura, di ba? Ang maong kapistahan. Tama. Ano ang petsa ng Pasko? Ayaw paglibog ha? Ikanapulo og upat na kini. Ang unang buwan ay ang Pasko. At pagkatapos ay ika-15 hanggang ika-21 ng unang buwan. Oo. Ito ang magiging kapistahan. ULB, di ba? Tinapay na may libadura. Kaya nga nila ipinagdiriwang ang Pasko at ang kapistahan ng tinapay na walang libadura noong panahon ng pag-aalay. Bakit? Dahil kailan nila matatapos ang reconstruction? Ika-3 ng ika-12 buwan, di ba? Natatandaan mo? Ayan ang pag-kumpleto. Tungkol sa reconstruction, hindi ba? Kaya pagkatapos nilang matapos ang lahat, di ba? Karon, musulod na sila sa panahon sa paghalad. Sa literal nga pagkasulti, husto ba? Kini ang unang bulan nga hisgutan, di ba?
ug sa unang bulan, ana ang pesta sa Paskwa, ug ang pesta sa mga tinapay na walay libadura. Kaya't sama-sama nilang ipinagdiriwang ang mga piging na ito noong ang dedikasyon, di ba? Nung panahon ng pag-aalay. Kaya kung titingnan mo ang Ezra 6 talata 19, sinasabi nito, at ipinagdiwang ng mga tapon ang Paskwa noong ika-14 ng unang buwan. Bisan pa ni Ana, aduna gihapoy mga bililhong makatubos nga panglantaw sa kasaysayan. Unsay simbolo o kahulugan sa Paskwa ug pista sa tinapay nga walay libadura? Unsay gipasabot niini? Iyon ang pangyayaring naganap noong nangyari ang Eksodo, hindi ba? Ang kapistahan ng Paskwa at ang kapistahan ng tinapay na walang libadura ay nangangahulugang sila ay paparating, sila ay pinapalaya mula sa mga kamay ng kaaway. Kamay ng kalaban, di ba? At ngayon, muli nilang itinatag ang templong Diyos. Tama ba? Sa pagtatalagang ito, ipinagdirirawang din nila o ginawa sila ng Diyos ang kapistahan ng Paskwa at ang kapistahan ng tinapay na walang libadura para ipaalala iyon sa kanila, di ba? Iyon ay para ipaalala sa kanila, ito ay ang parihong mundo na gaya ng pagligtas sa iyo ng Diyos mula sa kamay ng kaaway. Tama ba? Ngayon, ang Diyos ding iyon ang kumukuha sa iyo, nagpapalaya sa iyo mula sa mga kamay ng kaaway, kamay ng kalaban, di ba? Kaya sa panahon ng pagtatalagang ito, inutusan sila ng Diyos na ipagdiwang ang kapistahan ng Paskwa at ang kapistahan ng tinapayan na walang libadura upang maunawaan ng mga tao, upang mapaalalahanan ng mga tao, iyan ang atong Diyos na nagpapalaya sa atin mula sa mga kamay ng kaaway. Ipapanumbalik niya tayo. Kaya, mga kapatid, nais kong hilingin sa inyo na makita ang Diyos na ito. Kitaan niyo? Palalayayan ng Diyos ang kanyang bayan mula sa kamay ng kaaway. Bisan unsa pa kalisod ang atong kinabuhi o ang atong sitwasyon, bisan unsa pa kapait ang atong mga ginaatubang karon, luwason og hatagan gayud kita og kagawasan sa atong labang makagaghong nga Dios. Ililigtas tayo ng Dios mula sa kamay ng kaaway. Amen? Amen? Kaya kung titingnan mo ang Ezra 6, talata 22, sa palagay ko ay wala ito rito. Nako, hindi. Basahon ko mamaya. Tama, ngayon, panglima ay, para sa Paskuwang ito at sa kapistahan ng tinapay na walang libadura, ang mga Hudyo at mga Hintil ay magkakasamang nagdiriwang. Nanatiling magkakasama ang mga Hudyo at mga Hintil. Kaya kung titingnan mo ang Ezra 6, talata 21, sinasabi nito, at ang mga anak ni Israel na bumalik mula sa pagkatapon at lahat ng mga kinailangang humiwalay sa karumihan ng bansang iyon upang sumama sa kanila upang hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay kumain ng kordero ng Paskwa. Una, itinuturo nito sa atin na ang pagtubos ng Diyos ay para sa sinuman at sa lahat ng naniwala. Ang pagtubos ng Diyos ay bukas para sa sino man at sa lahat ng naniniwala. Sinabi lang namin, ang ipinahiwatig ng Paskwa at ng kapistahan ng tinapay na walang libadura ay ang pagliligtas ng Diyos, ang pagpapalaya ng Diyos, hindi ba? Og nag-ingon ng Diyos nga kamo, mga Judeo ug Hintil, kinahanglan magsawlog kamo nga dungan. Busa, gitudlo niini nga ang kaluwasan sa Diyos, dili lang para sa mga Judeo, kundili para usab sa manahintil, di ba? Para ito sa lahat ng naniniwala, no? Hindi ba? Sinong naniwala? Ang pista sa Paskwa o ang pista sa tinapay nga walay patubo, mao ang panahon nga kinahanglang walay libadura, di ba? Kinahanglang walay patubo, maungak kasagaran ang mga Hintil dili dawaton. Hindi tinanggap ang mga Hintil. At kung naalala mo ang kwento noong ipinako sa krus si Hesukristo, hindi ba? Ayaw pumasok ng pari sa korte. Neto. Ang gobernador Romano, tama ba? Dahil nag-aalala sila na baka hindi malilinis ang lugar na ito, hindi ba?
maaring hindi malilinis ang lugar na ito. At kung may matagpo ang libadora ron, magpaparumi rin iyon sa kanila. Kaya ayaw nilang pumasok dahil gusto nilang ipagdiwang ang Paskwa kinabukasan mula gabi. Kaya normal lang na ayaw makihalubilo ng Mahudyo sa mga hintil, lalo na sa panahong ito. Ang Paskwa at ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura, maliban na lang kung binigyan sila ng Diyos ng tatlong kondisyon. Tama ba? Binigyan sila ng Diyos ng tatlong kondisyon. Ang una ay kinahanglan silang mga hintil mangita sa Ginoo, di ba? Kinahanglan gayod silang mangita sa atong Ginoo. Kung titingnan mo ito, upang hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, di ba? Kaya iyan ang unang kondisyon. Ang mga hintil na sasali sa kapistahan ng Paskua at ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ay dapat nilang hanapon ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang pangalawa ay dapat silang sumama sa bayan ng Israel. Para makasali sila, kailangan nilang sumali. Dapat silang sumama sa mga tao ng Israel. At pangatlo, kailangan na nilang maghiwalay. Dapat nilang ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa karumihan ng bansa, ng lupain. Kaya nangangahulugan ito ng sarili nilang kultura, sarili nilang proseso ng pag-isip, sarili nilang mga kasalanan. Dapat hanapin ang mga hintil na ito ang Panginoon at sumama sa bayan ng Israel o sa mga taong may pananampalataya at ihiwalay sila mula sa karumihan o kultura ng makasalanang kultura at makasalanang pamumuhay sa mga hintil. Kung nariyan iyan, dapat na nariyan ang sinumang hintil. Lahat ng hintil at sinumang hintil ay dapat malugod na tinatanggap at hayaan silang sama-samang ipagdiwang ang Paskuang ito at ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Hindi lang ito para sa pagkakataong ito. Kung titingnan natin ang kautusan ni Moises, kung titingnan mo ang Eksodo 12, versikulo 44 at 48, sinabi rin ng Diyos ang parehong bagay. Para sa Paskua, maaring sumali ang mga hintil. Kung handa silang gawin, handa silang magpatuli. Kung ang mga hintil ay handang magpatuli, maari silang sumama sa Paskwa. Exodo 12, talata 48. Exodo 12, talata 48. Sinasabi rito, ngulit kung ang isang taga-ibang bayan ay makikipamayan sa iyo at ipagdiwang ang Paskwa sa Panginoon, ay tuliin ang lahat ng kaniyang mga lalaki at saka siya lumapit upang ipagdiwang iyon. Siya ay magiging parang isang katutubo sa lupain, ngulit walang sinumang hindi tuli ang maaari kumain niyaon. Kaya ang mga hintil na ito, kung sila ay tuli, ayon sa batas, kung sila ay tuli, sabi ng Diyos, malugod silang tinatanggap na sumama at makiisa sa kapistahan ng Paskwa. Bueno, sa akong personal nga hunahuna, mauna gayud kini ang klaro nga tubag sa pangutana kung ngano nga gidalibaran man ang mga Samaritano nga nitanjag sa ilang tabang sa dihang nagsugod pa lang ang construction. Dili ba kamo muyon ni ana? Ibig kong sabihin, ipinaliwanag ko na sa imo pero hindi naman ito tungkol sa kanilang mga lahi, hindi ba? Hindi naman mahalaga kung sila ba dahil half-blood sila. Half-blood ang Samaritano, di ba? Mas malapit pa rito, purong hintel, di ba? Pero sinabing Diyos na ang Diyos, ang ibig kong sabihin, sina Josue at si Zorobabel ay ayaw tumanggap ng tulong mula sa mga Samaritano hindi dahil sila ay rasista, di ba? Pero dahil iba ang kanilang paniniwala. Ibang agenda nila, di ba? Sabi ng Diyos, kahit ang 100% na mga hintil na hindi mo kamag-anak, kung mayroon sila ng tatlong bagay na ito, kung sila ay tuli, o kung hinahanap nila ang Panginoon at sumama sa iyo at inihiwalay sila sa kanilang sariling kultura, hayaan mo silang sumama at magdiwang ng sama-sama. Apan, kining mga Samaritano, tunga sa Ginoo, tunga sa paryente, apan gisalikway sila. Tungod kay niabot sila nga lahi ang tinuuhan, pangunahuna og tumong. Kaya nga sila tinanggihan ng Diyos, hindi ba? Kaya maunawaan natin na ganoon nga ang Diyos gumawa, tama ba? Ganoon gumagana ang Diyos.
Napahihintulutan ng Diyos ang sino mang tao, sino mang nagnanais maniwala sa Kanya, pahihintulutan din ng Diyos na sila ay maging Kanyang bayan. At sama-sama tayong makiisa sa pagdiriwang na ito. Ngayon, ang atong pagtutuli ay isang binyag, hindi ba? Kaya anuman ang kanilang mukha o lahi o patawad, kulay ng mukha o lahi, basta't ipinahayag nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos at nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay iisang pamilya sa Diyos. At dapat tayong lahat ay sumama at mag-alay bilang kayang templo. Bilang kanyang tengkro, kitang tanan mahimong iyang templo. Konklusyon alang nining adlaw, makatubos nga pagtudunan sa kasaysayan. Una, anong taon nawasak ang templo? Ang templo ni Solomon. Babalik tayo ng kaunti pa, di ba? Anong taon nawasak ang templo? Simulan na to sa liwa. Natapos ito sa ika-6. Kailan dapat mas malaki ito, di ba? Dahil bumabalik ito. Basic pala yun. Kaya dapat 586 nang winasak ang katimugang Juda, tama ba? Ayun ang taon kung kailan winasak ang templo at kailan ang pagtatalaga. Hindi, pasensya na. Kailan natapos ang construction? 516 BC, tama ba? Oo, may 70 taon. May 70 taon, di ba? At kung babasahin mo ang Jeremias 29, versikulo 10, Jeremias 29, versikulo 10, sapagkat ganito ang sabi ng Pangnoon, pagkaganap niyang 70 taon para sa Babylonia, aking dadalawin kayo at tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo na ibabalik ko kayo sa dakong ito. Kaya nagpadala ng mensahe ang Diyos, di ba? Ipinopropesiya ng Diyos na pagkatapos ng 70 taon, ibabalik ko kayo sa lugar na ito. Kaya ayon sa plano ng Diyos, kailangang mangyari ang lahat, di ba? Gayunpaman, may isa pang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. Sabi ng Diyos, bibisitahin kita at tutuparin ko ang aking mabuting salita sa iyo na ibalik ka sa lugar na ito. Kaya saan ang lugar na ito? Jerusalem ba yun? Ito ba ang lupain ng mga Pilistiyo? Mas tiyak, ang lugar na ito ay nangangahulugang templo. Templo, di ba? Dahil ang taong 586 ang taon kung kailan nasira ang templo, tama ba? Nawasak ang templo. Taong 516 ang taon kung kailan muling naitatag ang templo, tama ba? Busa, ang sentro sa pagtagad sa Diyos anaa sa templo. Siyempre, sa Jerusalem. Apan sa mas espesipiko, ang mga mata ug ang panguna nga pagpakabana sa Dios anaa gayud sa iyang templo. Kaya iyong mga pumunta sa Lord's Covenant Church ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos at iyong mga sumama sa amin online, naniwala akong pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Gayunpaman, mas mahalaga ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng Diyos ay ang gusaling ito. Tama ba? Ngunit ang pangunahing inaanala ng Diyos ay nasa iyo at sa akin. Dahil tayo ang espiritual na templo ng Diyos, hindi ba? Naayob ni Diyos na itayo tayo bilang kanyang templo. Iyan ang kaniyang halos pagnanasa, di ba? Ibabalik kita sa lugar na ito. Iyan ay templo. Ibabalik kita, isasauli kita bilang aking templo. Ayan ang nais ng Diyos. Ipinapahayag ng Diyos ngayon, naniniwala ako, na gagawin niya tayong templo niya, ang kaniyang tahanan. Amen? Pakisabi naman pong amen. Amen, oo. At pangalawa, ang matututunan natin dito ay, kung titingnan mo ang Ezra 6, talata 22, Ezra 6, talata 22, pinakilos pa nga ng Diyos ang mga puso ng mga dayuhan o ng mga kaaway, di ba? Para tulungan silang matapos ang templo. Kaya sa Ezra 6, versikulo 22, sinasabi, at kanilang ipinagdiwang ang kapistahan ng tinapay na walang libadura sa loob ng 7 araw na may kagalakan, sapagkat pinasaya sila ng Panginoon, at pinanumbalik niya ang loob ng hari ng Assyria,
At sinabihan silang palakasan ang kanilang loob sa gawain sa bahay ng Diyos, ang Diyos ng Israel. May napansin ka bang kakaiba rito? Oo, sigurado akong alam mo ang gusto kong sabihin, di ba? Bigla na lang napag-usapan na namin ang Persia o Babylon o Persia. Bigla na lang lumabas ang Assyria, di ba? Saang bahagi ng Israel, sinakop ng Assyria ang bansang sumakop dito. Oo, hilagang Israel. Kaya ano ang taon kung kailan nawasak ang hilagang Israel? Salamat, 722, di ba? Maong na, sa tinuod lang, ang nasod sa Assyria ay hingpit gayod nga nalumpag miadtong tuig na 608 BC. 608 BC. Nawala sila sa mapa. Nawala na sila sa kasaysayan, di ba? Assyria. Gayunpaman, ngayon, noong natapos ang templo at pagkatapos ay noong nagkaroon ng serbisyo ng pag-aalay, tama ba? Mga 516 o 515 BC iyon, tama ba? Kaya walay Assyria noon, di ba? Gayunpaman, sinasabi ng Biblia na binago ng Diyos ang puso ng hari ng Assyria. Sino ang taong ito? Kinsa man gayud kining hari nga gihisgutan. Sa laktod nga pagkasulti, kining hariha nagsimbolo og nagrepresenta usab kang Haring Dario. Ang ibig sabot ng hari ng Assyria ay si Haring Dario. At bakit siya tinawag na hari ng Assyria? Ang ibig sabot nito ay hari na nagmamayarin lupain. Dating kabilang sa Assyria. Iyon ang kahulugan, di ba? Dahil ngayon ang Persia ang pinakamalaki at pinakamalakas na bansa. Nanakop sila kahit saan at sinasakop din nila ang Assyria, tama ba? Kaya ngayon, ito ay tinatawag na Haring Dario na tinutukoy bilang ang hari na nagmamay-ari ng lupain ng Assyria. Lupain ng Assyria. Kaya kung maunawaan natin iyan, nangangahulugan ito na binago ng Diyos ang puso ni Haring Dario upang matulungan itong matapos ang muling pagtatayo. Pinakilos ng Diyos ang puso ni Haring Ciro. Pinakilos ng Diyos ang puso ni Haring Dario. Para saan? Hindi dahil maganda sila, tapat sila, mahusay sila. Ano ang tanying inaalala at pangunahing inaalala ng Diyos? Templo ng Diyos, di ba? Templong Diyos. Kaya binago pa nga ng Diyos ang puso ng mga kaaway. Tama ba? Ang puso ng mga haring ito ay tumulong upang hikayatin na matapos ang templo ng Diyos at maitayo ang templo ng Diyos. Kaya, mahal kong mga kapatid, babaguhin ang atong Diyos maging ang puso ng atong mga kaaway. At makita ang kanyang mga tao, pasensya na ha, makita ang kanyang templo na itatayo. Tama ba? Kung nais ng Diyos na maitayo ang kanyang templo, hangarin din naton ang parehong bagay. Unahon naton ang parehong bagay. Magkaroon tayog na pusong katulad ng sa ating Diyos amang Diyos. Kung talagang nagmamalasakit ang Diyos sa iya at sa akon, sa espiritual na templong ito, dapat din naton pangalagaan ang espiritual na templong ito. Tama ba? Kung talagang nais ng Diyos na ikaw at ako ay maitatag bilang kayang templo mula ngayon pataas, unahin din naton iyan bilang pangunahing prioridad naton. Paano tayo magiging templo ng Diyos? Paano tayo lalago bilang templo ng Diyos? Hindi mo ba iniisip na iyon ang tamang gawin? Kung talagang nais ng Diyos na makita kitang magtagumpay, ikaw at ako, upang makompleto ito bilang kanyang tahanan, isaisip natin iyan. Unahon natin ito. Magkaroon tayong parihong puso bilang ating amang Diyos upang malugod ang Diyos at tayo ay maitatag bilang kanyang templo. At ang presensya ng Diyos ay sasaayo sa atin magpakailanman. Amen.